Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan. Ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Sa headlines: Cannon live firing exercise isinagawa sa Masbate. 1903 growing inilunsad sa 9ID. Buhos ng surrenderies sa Bicol na itala. Magandang araw, Bicolantya, at sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Jiro Banania at sa detalye ng ating mga balita. 105mm howitzer na subukan sa live firing exercise sa Masbate. Layunin ng pagsasanay, ating alamin kay Christina Tole. Ito ang 105mm howitzers cannon ng Philippine Army na ginamit sa isinagawang live fire exercise sa Purok 5, Barangay Panikian, Uson, Masbate nitong nakaraang Setyembre 23 hanggang 24. Sa pangunguna ni Brigadier General Alvin Almase, Commander ng 903rd Infantry Brigade, at Lieutenant Colonel Rolando Ramos, Commanding Officer ng 2nd Infantry Battalion, ay matagumpay na naisagawa ang aktwal na pagpapasabog ng nasabing kanyon na nasaksihan mismo ng barangay officials, alkalde ng bayan ng Uson at Esperanza, gayon din ng iba pang mga opisyal ng Masbate. Ito po ay damuhan, pugunan, na kung saan doon magiging impacto yung ating 105mm howitzer. Matagal na po namin silang pinagsabihan. Humingi pa nga po kami ng resolution sa munisipyo para impormahan yung taong bayan sa gaganapin naming exercise. Bago nangyari ang nasabing aktibidad, ay tiniyak ng pamunuan ng 2nd Infantry Battalion na walang nakatira sa lugar kung saan bumagsak ang bala ng kanyon at ito'y may koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Ang ganitong pagsasanay ay pagpapakita ng kahandaan ng Spear Troopers na ipanalo ang bawat Pilipino at teritoryo ng bansa, kasabay ang pagpapalago ng kakayahan, kaalaman, kalakasan at makabagong kagamitan para sa matatag na Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. 1903 growing project inilunsad ng 9ID. Spear Troopers sabay-sabay na nagtanim. Narito ang report. This is, as mentioned by our MC a while ago, in consonance with the Army Green Camp Program and raising 1 million fruit-bearing trees project of high headquarters before end of 2028. Kung tutusin, pag nakapagtanim na tayo, buo ang 9ID, yung nakaraan, kasalukuyan, at maging na hinaharap. Pero sana, maalala nyo na ang itatanim natin sa kampong ito ay ang ating mga pagkatao. Sabay-sabay na nagtanim ang Spear Troopers sa inilunsad na 1903 growing project sa Camp Pillas Angeles, San Jose, Camarines Sur nitong nakarang Sabado, Setyembre 23. Ang nasabing programa ay bahagi ng pagdiriwang ng 9ID sa ika-19 na anibersaryo ng dibisyon na nakabatay sa Army Green Camp Program ng Philippine Army na may layuning makapagtanim ng milyong fruit-bearing trees sa pagtatapos ng taong 2028. Ito ay magandang panimula para sa taong ito na fruit-bearing trees na mga itatanim natin. Siyang pakikinabangan ng ating mga personnel sa mga darating na panahon. Kabilang sa mga itinanim ng mga sundalo ay ang puno ng mangga, langka, kamagong, bignay at kawayan. Ang pagmamahal sa bayan ay hindi natatapos sa pagsisilbi sa bayan. Kaakibat rin nito ang pagbibigay ng malasakit sa ating kapaligiran. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. Sunod-sunod na pagsuko ng mga miyembro at taga-suporta ng CTG na itala sa Sorsogon, Albay at Masbate. Ang detalye ihatid ni Eden Flororita. Muling bumuhos ang bilang ng mga sumusukong miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group sa rehiyon ng Bicol, partikular na sa lalawigan ng Sorsogon, Albay at Masbate.
Setyembre 19, 3 miyembro ng New People's Army ang personal na nag-surrender sa 22nd Infantry Battalion, dala ang 3 M16 rifles, 3 magazines at mga bala. Pinangasiwaan rin ng unit ang pagsuko ng 12 miyembro ng milisyang bayan at pagbawi ng suporta sa CTG ng 39 na mga individual sa Sorsogon. Sa kapareho ring araw ay dumulog sa 2nd Infantry Battalion ang 2 miyembro ng Platoon 2, Kumiting Larangang Guerrilla South Sub-Regional Committee 4 ng Mobo Masbate para sumuko, bit-bit ang 2 baril. 14 naman ng mga miyembro ng milisyang bayan ang sumuko sa 96 Infantry Battalion, habang 4 naman ang mula sa sangay ng partido sa lokalidad at 62 mga personahe ang nagbawi ng suporta sa kilusan sa Baleno, Masbate. Una rito, Setyembre 18 ng taus-puso namang nanumpa ang mga opisyales at mga taga-suporta ng teroristang grupo mula sa Barangay Florista, Jovelar at Canarom Daragalbay sa isinagawang Information Awareness Campaign ng 31st Infantry Battalion. Kaugnay nito, labis naman ang pasasalamat ni Major General Adonis Bahaw sa tiwalang inialay ng nasabing mga individual sa mga kasundaluhan, lalo pat walang ibang nais ang 9ID kundi ang makamit ang kapayapaan at mahikayat ang natitirang miyembro ng CTG na magbalik loob sa pamahalaan upang mamuhay kasama ang kanilang mga pamilya. Kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita, Spear News. At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo dito sa Weekly Spear News Review. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Bonania, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, Please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.